Bigyan natin ng reaction, opinion itong post, ang balita ngayon. Title: Boying, buhay na buhay, ayon kay Assistant Ombudsman Calavano. Nilinaw ng Office of the Ombudsman na walang katotohanan ang kumakalat na balita online na isinugod umano sa ospital si Boying Rimulya kasunod ng ilang linggong pananahimik niya sa media na nagbunsod ng espekulasyon ng publiko. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, maayos ang kalagayan ng ombudsman at walang basihan ang mga ulat na kumakalat sa social media. Binigyang diin niya na ang naturang impormasyon ay fake news. Ito ang sabi ni Assistant Ombudsman Clavano: peke ang balita. Masarap na sinigang ang inalmusal niya kanina. Ang pahayag na ito ay inilabas kasunod ng sunod-sunod na tanong ng mga netizens kung nasaan si Ombudsman Boying Rimulya, lalo't kilala siya noon bilang aktibo sa media, interviews at press briefings. Ang kanyang pansamantalang kawalan sa media exposure ang naging mitya ng haka-haka tungkol sa kanyang kalusugan. Okay, so maniwala na ba kayo na nag-break pa siya, sinigang, masarap ang almusal niya? Maniwala na ba kayo, mga kaibigan, na nasa maayos na kalagayan nating ombudsman sa isang salita lang ng Assistant Ombudsman? I'm sorry, with due respect to Assistant Ombudsman Clavano, may I suggest, para mas kapanipaniwala na maganda nga ang kalagayan ng ating ombudsman, ay siya na mismo ang ano. How about interview? Example, ako si Assistant Ombudsman Clavano. Usap kami, sir, pwede bang i-video kita? Pakita nga nagbre-breakfast ka para maipalabas ko sa social media na buhay kayo. Siyempre, nako, si Ombudsman Boying Rimulya pa magsasalita na nga, hey guys, I'm okay. Oh, look at me. My ulam is sinigang. I'm strong. Mahirap, buhay na buhay ako. O kahit ilang seconds lang, 10-15 seconds, may pakita sa social media na nagbre-break pa siya. O, di tapos na ang issue. Kaya lang, isang statement lang na buhay na buhay siya, nag-breakfast siya ng masarap, sinigang, maniwala na ba kayo? I don't know. Yung mga maniwala kayo. But ako, lalo ako ngayong naghinala. Okay? Lalo. Kasi nga, ang tagal na, ilang linggo na siyang, namimiss na siya ng netizens eh. Kahit ako, namimiss ko na rin siya dahil very active eh. Lalo na ngayon, yung issue sa Cabral Files. Na ngayon, ang Office of the Ombudsman may malaking papel sa pag-determine ng accountability kung totoo ba yon o hindi. Kasi ang DPWH na isubmit na sa Office of the Ombudsman kung nandun na lahat ang mga Cabral Files. So, kailangan natin ng pronouncement ni Ombudsman Rimulya para sabihin authentic nga o sabing hindi
yung Cabral Files na yan ni ano ito? Cabral Files na yan ni Libeste, hindi hindi authentic. Yan ang mga importanteng pinapahayag ng ombudsman ngayon. Kaya lang nakakapagtaka, wala, sobrang tahimik, di ba? So lalo ngayong mag-speculate ang netizens dahil I don't know, mahinang diskarte ang ating assistant ombudsman. Di ba parang yung kay First Lady Lisa Araneta Marcos noon, sinasabi ni Auntie Claire na nandito na siya, umuwi na siya sa bansa. Ang iba nagsasabi nga nasa US pa daw na detain. Mga ano. Post sila ng picture na nandito ang First Lady. Kaya lang mga old pictures naman, old videos. Kaya hindi pa rin maniwala ang taong bayan. Until such time na, yun na nga, nagpakita sila ng video, yun. Tunay nga, nandito na. Itong kay Ombudsman Remulla, ganun lang yun sana. Picture, kumakain ng ulam ng sinigang, o kaya video na nagsasalita siya ng hello, Happy New Year to everyone. Makaasa kayo na ang Office of the Ombudsman ay gagawin ang lahat para magkakaroon ng hustisya sa flood control projects na ito, at huwag kayong mag-alala dahil masahan nyo ang inyong ombudsman na walang kinikilingan, walang kinakatakutan. Ngayon, tahimik. Ay, lalo. May nabasa kong post kanina na marami daw nagdarasal kay Ombudsman Remulla. Depende, anong klaseng dasal? Kayo, pinagdarasal nyo ba si Ombudsman Remulla? Anong klaseng dasal ninyo? Sana mabuhay pa siya ng matagal para maabutan niya yung 2028 na magiging presidente si VP Sara. Yan ang aking dalangin sa kanya. Maabutan niya yung panahon na babalik dito si Tatay Digong na buhay na buhay. Isinare ni Attorney G ang post ng Philippine Star. Ang title, Marcos Administration starts 2026 with reenacted budget. Nako, masama ito. Sinasabi ng Auntie Claire na ayaw daw ng Pangulo ng reenacted budget. O ano ngayon? Hindi na pirmahan ang budget noong December 31. Kaya reenacted tayo ngayon. So ano ang epekto ng reenacted budget? Ito, pinaliwanag ni Atty. G. Sabi niya, nangyari na po ang pinakaunang pangakong napako ngayong taon ng ating Pangulo. Dahil hindi natapos ng palasyo ang pagsusuri at pagpipirma ng 2026 budget ng bansang ito. Kahit nangako itong walang magbabakasyon at walang matutulog sa palasyo hanggat hindi nila natatapos ang bagay na ito. Last year, ganyan din Nangako rin na busisihin, mag-overtime. But at least last year, napirmahan nila on time. Before December 31 napirmahan. Kaya lang, grabe naman. Most corrupt budget naman yung pinirmahan nila last year. Ngayon, natakot na sigurong pumirma. Kaya hindi pinirmahan. Pinag-aaralan pa daw. Para po sa kaalaman ninyo, ang pagsasagawa at pagpapasa ng taunang budget ng gobyerno ay parang thesis ninyo noong kayo po ay nasa kolehiyo. Ito po ang pinakamahalagang bahagi ng magiging grado ninyo. At dahil sa pangyayaring ito, parang hindi
nakapag-submit ng thesis on time ang ating Pangulo. At dahil dito po, automatic re-enacted na po ang 2025 budget para sa taong ito. Ang budget na tinaguriang pinaka-controversial at pinakamaruming budget sa kasaysayan ng Pilipino. At dahil re-enacted po ito, ayon na rin sa Article 6, Section 25, Paragraph 7 ng ating 1987 Constitution mismo. Makakapagpasahod pa rin naman po ang mga kawani ng gobyerno. Ngunit wala po silang increase at bawal pong mag-hire ng mga panibagong empleyado. Wala pong ipapatupad na mga bagong proyekto. Maliban na lang sa mga kontrobersyal na proyekto na aprobado na sa lumang budget na ito. Ngunit may karapatan pa rin po ang ehekutibo na gastusin ang mga natitira pang pundo sa pamamaraang gusto nito. Sa madaling salita, tatakbo pa rin ang gobyerno, masaya pa rin ang ating mga pinuno, ngunit ang ekonomiya natin ang apektado kung saan umaasa ang buong sambayanang Pilipino. Happy New Year na lang po sa mga mahilig mangako sa inyo. Yun. So, mga experts nagsasabi na may masamang epekto sa ekonomiya ang re-enacted budget. Ako nga, baka ibabalik nila yung mga babalik yung mga, di ba, ang mga palpak na flood control na i-budget, na isama sa budget last year. Baka uulitin nila, ano ba yan? So, to me, this is a bad sign for this administration, itong re-enacted budget na ito. Sinasabi pa naman ng Pangulo, babawiin natin ang tiwala ng taong bayan. So ngayon, re-enacted, happy ba kayo mga kaibigan? Na ang pinakamarumi, pinaka-corrupt na budget ay yun pa rin ang ating susundin ngayon. To me, nakakatakot eh. So, kailan nila pipirma ng budget? Sabi ni Executive Secretary Recto, it will take them around 1 week to review yung isinabmit ng Kongreso. So kung 1 week, so next week pa nila pipirmahan. So kawawa ang bansa natin. Pero mo yan, uulitin na naman nila ang mga flood control projects. But anyway, granting na napirmahan na at babalik na sa 2026 budget. Marami pa rin ang kumukutya sa 2026 budget na punong-puno pa rin ito ng pork, ng katiwalian. Mabuti na lang nandyan yung Makabayan Black. At saka, hindi lang Makabayan Black, kahit yung mga minority congressmen and minority senators. Ang mga senador, si Senator Amy, Senator Senator Marcoleta, dyan sa Kongreso, Kamara, nandiyan sina Congressman Edgar Erese, Congressman Libeste, basta mga minority, Makabayan Black, punong-puno ng pork barrel ang 2026 budget. Kaya pa rin walang pagbabago. Talagang napakahina ang leadership ng ating Pangulo kasi hindi niya maipatupad yung gusto niyang mangyari. Ang nasusunod pa rin itong gusto ng mga mambabatas. Ang daming mga ayuda. Grabe, doble, triple ang ayuda ngayon. Nawala nga tuloy, wala nang mga flood control sa 2026 budget. Kailang ang ayuda lumubo ng husto.
AX2PAD, ano pa yung MAIP, name it, local support to support to local government, farm to market road. Yan na yung mga yung mga natipid sa flood control inilagay diyan sa mga at tuloy pa rin ang kanilang ligaya.